Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Jimmy Lito Adolfo, dyan po sa Cebu City. So sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Cebu, mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Section 5 ng Rule 113, Rules of Court o Revised Rules of Criminal Procedures. Ito po ay yung arrest without warrant when valid. Okay? So kailan po ba nagiging valid ang sinasabing arrest without warrant? Okay? So sabi po rito, a peace officer, a police personnel siyempre, or a law enforcement officer, or a private person may, without a warrant, arrest a person. So, meron po silang binigay na tatlong kondisyon na kung saan pwede po nating arestuhin ang isang suspect, no? O ang isang akusado. Okay? So, number 1, when in his presence, the person to be arrested has committed, is actually committing, or is attempting to commit an offense. Okay? So, napakaliwanag po. Di ba? So, number 1, when in our presence, no, nangyari, nasaksihan natin na yung tao, no, na aarestuin mo ay, anong sabi? Has committed. Ibig sabihin, kakatapos lang gawin yung isang krimen. Is actually committing, kasalukuyang gumagawa ng krimen. No? Or attempting to commit an offense. So, ibig sabihin po, let's say, kung ang pinag-uusapan natin dyan ay murder, di ba? Or kung ano man, gagawin pa lang. Di ba? So, yan yung number 1 condition. Number 2, when an offense has just been committed and he has probable cause to believe, based on personal knowledge of facts or circumstances, that the person to be arrested has committed it. Okay? So, dito po, sinasabi rito, no? Base sa iyong, let's say, may nangyaring krimen, no? At kakapangyari pa lang o nangyari na, at meron kang probable cause to believe. Ibig sabihin, meron kang personal knowledge. No? So, probable cause to believe based on personal knowledge of facts or circumstances. Ano pong halimbawa niyan? Hindi mo aktual na nasaksihan. Let's say, nakita mo halimbawa CCTV operator ka, wala ka ron sa mismong pangyayari. Pero na-monitor mo, siya yung may sala sa ganitong krimen. Di ba? So, ang ginawa mo, okay, halimbawa, nakasalubong mo siya or what, nagkaroon ng investigasyon, sinabi mo. Di ba? Or halimbawa, during that time, nakita mo siya. So, pwede mo siyang arestuhin without a warrant. Di ba? So, o kaya naman, nakasalubong mo, o nakita mo yung pangyayari, pero hindi mo naman na detalye. Nakita mo na lang, nung nilapitan siya, bumulag tayong tao. Di ba? O, so, nung nakasalubong mo siya, nakita mo ngayon na nandun yung tsinelas niya o sapatos niya. So, you have a probable cause to believe based on personal knowledge of facts and circumstances na siya nga yung gumawa ng isang krimen. So, maaari pong ganun yan. No? So, when an offense has just been committed, pero meron kang probable cause. Diba? So, meron kang strong conviction na siya nga yung gumawa ng isang krimen. Okay? So, number 3, when the person to be arrested is a prisoner who was escaped from a penal establishment or place where he is serving final judgment or is temporarily confined while his case is pending or has escaped while being transferred from one confinement to another. So dito po sinasabi rito, pwede raw pong arestuhin ng walang warrant ang isang takas na bilanggo. Okay? So yan po yung sinasabi diyan sa Section 5, arrest without warrant when valid. Kung pasok po sa tatlong ito, no?
So, pwede pong mag-aresto. Sabi rito, whether a peace officer or a private person. Diba? Kaya dito rin po nako-conceptualize yung tinatawag nating citizen's arrest. Okay? At para po sa mga security professional, no? Ito po ay nakapaloob din sa Section 242 ng Republic Act 11917. Nakalagay po dyan, duty of a security professional to arrest a violator or criminal. Okay? Yung 1 and 2 na yan po ang nakasulat dyan. Okay po? So, again, dito po sa Rule 113, sa Section 5, sabi dito, in cases falling under paragraphs A and B, yung dalawang nauna, the person arrested without a warrant shall be forthwith delivered. No? Sabihin forthwith, immediately. Okay? So, in cases falling under paragraphs A and B above, the person arrested without a warrant shall be forthwith delivered to the nearest police station or jail and shall be proceeded against in accordance with Section 7 of Rule 112. Yung Section 7 po ng Rule 112, yan po yung tinatawag na inquest proceedings. So maliwanag, no? Kung naaresto po natin under dun sa dalawang naunang sirkumstansya, A and B or 1 and 2, automatic po dapat ma-surrender natin sa proper authority. No? Police station, jail. No? Para po sumailalim sa inquest proceedings. Okay? So dito po sa tatlong sitwasyon na to, madiderive po natin dito no, yung mga circumstansya or instances na pwedeng mag-aresto ng walang warrant. Di ba? So maliwanag po yung mga bagay na binanggit, no? May mga karagdagan po rito. No, doon po sa tatlong binanggit natin, may mga karagdagan. Where a person who has been lawfully arrested, na-aresto na, escapes or is rescued, tumakas, no? At sinurrender halimbawa by the bondsman for the purpose of surrendering the accused. Diba? So tumakas. So inaresto. So, hindi po pwedeng, kahit walang warrant, pwede pong arestuhin yun. Tumakas di ba? Where the accused attempts to leave the country without permission of the court. Nagpiyansa. Yan po ay under ng Section 23 ng Rule 114. Nagpiyansa. Di ba? Nag-bail siya. Wala siyang abiso, tatakas siya, alis siya ng bansa. So, pwede rin po. So, yan po yung madiderive natin dito sa Section 5. At the same time, dun po sa inquest proceedings. No? So, yan po yung nilalaman ng Section 5, arrest without warrant. Kaya yan po nagiging valid. May pangunahing tatlong kondisyon. At yung ibang kondisyon dito, ito po ay derivation na lang base po sa talakayan doon sa nilalaman ng Section 114, ng Rule 114, Section 23. At kung sakaling mag-bail man, hindi kahit mag-bail ka po, hindi pa rin po garantiya. Kasi bail, pansamantalang kalayaan lang po yan. Okay po? So, kung tatakas ka or aalis ka ng bansa, pwede ka ring maaresto ng kahit wala ng warrant of arrest. Okay po? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.